piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hi, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa araw-araw na pagpapala hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. At sa oras na ito, ako po ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan, ang makasama niyo muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So tayo muna yumuko at manalangin bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito, Panginoon, sa aming paikinig muli ng salita. Tunay nga po, napakabuti mo at binigyan mo kami ng pagpapala. Walang iba kundang yung salita, Panginoon. Na ito ang pagkain ng aming spiritual life, Panginoon. Ayon sa iyong salita sa Matthew chapter 4, verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of thy mouth. Lord, we thank you. Pagpalain niyo lahat na nakatune in sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, let thy name be glorified, Lord. Sa kabuuan ng broadcast na ito, Panginoon, pag-aaral ng salita, all honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang ating pong tatalakayin ngayon, ang pag-usapan po natin ay sasagutin natin yung tanong na why we need to trust God. Bakit kailangan tayong magtiwala sa Diyos? So yun po yung ating pinag-aralan about trusting God. Pagtitiwala sa Panginoon. So nung nakaraan ay bahagi ko po sa inyo about patungkol po sa the effect of not trusting God. And then sinagot natin yung tanong, what are the effect of not trusting God? Ano ang epekto ng hindi pagtitiwala sa Diyos? So ngayon naman, ang tanong na sagutin natin ay why we need to trust God? Bakit kailangan natin magtiwala sa Panginoon? So nais ko pong basahin po natin yung Book of Psalms, chapter 18, verse 2. So sabi po dito, the Lord is my rock and my fortress, sabi po ni David, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Tayo mo ko sumandali. Lord, thank you sa iyong salita naming pag-aaralan. Salamat, Holy Spirit, kayong aming great teacher in Jesus' name. So, ito po yung declaration o sinabi po ni Haring David. Ang sabi ni Haring David, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation, and my high tower. So, napaganda po yung mga declaration dito ni Haring David. Okay, so nais ko po na bigyan po ng emphasis yung bawat word na mga binanggit po dito ni Haring David. Okay, and then sasagutin po natin yung tanong, why we need to trust God? At ang sagot po natin ay makikita natin dito sa foundation verse na binasa natin. Okay, sa mga declaration ni Haring David. Okay, but bago natin puntahan yan, so nais ko pong magbigay po ng kunting introduction. So, take note, we need to trust God. Why? Because the Bible teaches us that we need to trust God at all times. Okay? So, bakit kailangan natin magtiwala sa Diyos? So, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Bakit? Sinabi ng Biblia. Okay? Ang Biblia nagtuturo sa atin na tayo dapat magtiwala sa Diyos at all times, sa lahat ng panahon. In the book of Psalm 62 verse 8, sabi roon, trust in Him. Sino yung Him na tinutukoy? God, Jesus. So trust in Him at all times. So ang pagtitiwala natin sa Diyos ay hindi lang paminsan-minsan. Ang pagtitiwala sa Diyos at all times, sa lahat ng panahon. At sabi dito, ye people, okay, pour out your heart before Him. Take note, God is a refuge for us. Amen? So, Tagalogin natin, kayong mga mamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya. Sa lahat ng oras. So, take note, nananawagan po ang Panginoon.
sa pamagitan ni David na tayong mga tao na nilikha ng Diyos, magtiwala sa Diyos. Okay? Sa lahat ng oras. Amen? Sabihin sa Kanyang lahat ng inyong suliranin dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Purihin ang Diyos. Yan po ang ating Panginoon. Kaya karapat-dapat natin siyang pagtiwalaan. Okay? So bakit? Kasi Siya ang Diyos. Ha? Nasabi dito, sa Kanya, ang lahat ng inyong suliranin, Siya ang nag-iingat sa atin. Sabihin natin sa Kanya mga suliranin natin. Siya yung pagtiwalaan natin. Maaasahan natin ang Diyos. Ano mang problema natin, nandyan po ang Diyos. He's more than willing to help us. Okay? So, sagutin na po natin yung tanong natin. So, why we need to trust God? Okay? So, magbibigay pa ako ng some reasons why trusting God is very important. So, some reason why trusting God is very important. Okay, mga ilang kadahilanan bakit ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Okay? So, number 1, nasa declaration ni David. Okay, so makikita po natin yung word na rock. Okay, so unang-una, bakit kailangan natin pagtiwalaan ng Diyos? First, He is our Savior. And the rock of our salvation. So, dapat natin pagtiwalaan ng Diyos. Bakit? Dahil siya yung ating tagapagligtas. Amen? Siya yung ating tagapagligtas at bato ng ating kaligtasan. Amen? So take note, the Lord is my salvation, take note, or rock of my salvation. So expresses the idea that God is the source of our deliverance. Okay? Rescue and sure security. Hallelujah. Psalm 62 verse 2, in IB translation, sabi, it emphasizes that God is the foundation of our salvation. Binibigyan po ng diin ng ating Panginoon ang pundasyon ng ating kaligtasan. Our rock, solid assurance in times of trouble and need. Hallelujah. So yung ating solid assurance in times of trouble and need, sa panahon ng ating mga pagsubok natin pinagdadaanan, at yung ating mga pangailangan, siya po yung ating solid assurance. Amen? So siya po yung ating maasahan. Just a rock provide stability and strength. Take note, God is our unchanging and reliable Savior who offers us redemption. So siya po ay nag-o-offer ng katubusan, forgiveness, and eternal life through faith in Him. Okay? So sa pamagitan nating panampalataya sa Kanya. So by declaring the Lord, okay, sa pamagitan ng pagdideklara, so by declaring the Lord as our salvation or rock of salvation, so take note, we acknowledge His power. Kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan to save, to protect, and to guide us through life's challenges. Amen? So leading us to eternal victory in Him. Purihin ang Diyos. Kaya napaka-importante po na tayo magtiwala sa Diyos. Bakit? Sa yung ating kaligtasan. He is the rock of our salvation. Psalm 62 verse 6 and 7. So binibigyan po ng emphasizes dito the significance of God as our salvation and rock of refuge. He alone is my rock, sabi ni David, and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Hallelujah. So our salvation, take note, and our honor depend on God. He is our mighty rock, our refuge. Yun po ang ating Panginoon. Kaya napaka-importante pagtiwalaan natin siya. Habakkuk 3 verse 18. Ano sabi ni Habakkuk? Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. So si Habakkuk, kinilala niya ang Panginoon, ang kanyang tagapagligtas. Okay? So magalak pa rin ako dahil okay, ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Amen? Psalms 3 verse 8, salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Kayo ang Panginoon nagliligtas, kayo rin po ang nagpapala sa iyong mga mamamayan.
Yun po ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Haring David. So, Psalms 18 verse 46, "The Lord liveth, and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted." So, buhay ako, sabi ni Haring David. So, sabi ng Psalms 18:46, "Panginoon, karapat dapat kayong purihin, o dakilain, o Diyos na aking batong kanlungan at tagapagligtas." So, yun po ang pagdideklara ni Haring David kung sino ang Diyos sa buhay niya. So, ang Diyos natin ay tagapagligtas natin. Bato ng ating kaligtasan. That's why mahalaga na tayo magtiwala lamang sa Kanya. Hindi tayo maligtas ng mga bagay-bagay sa mundong ito, ng ating sariling karunungan, ng ating mga kayamanan. Tanging ang Diyos lamang po ang ating tagapagligtas. Siya yung bato ng ating kaligtasan. That's why we need to put our trust in the Lord. Kaya karapat dapat natin siyang pagtiwalaan. Amen? So, hindi ko na po may babahagi pa po yung pangalawa. So, dito po muna tayo magkatapos. Okay? So, bakit kailangan natin pagtiwala ng Diyos? Mahalaga po na pagtiwalaan natin ang Panginoon dahil siya yung ating tagapagligtas. Siya yung bato ng ating kaligtasan. Walang ibang mga tagapagligtas sa mundong ito, only Jesus. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me." Jesus said. Acts 4:12, sa ating pagkatapos, anong sabi ni Jesus? Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Hesukristo. Amen? Kaya kapatid, ngayon kayo nakikinig, kailangan natin ng kaligtasan. Simple lang po, para maranasan natin ang kaligtasan, kailangan natin ibigay ang buhay natin sa Panginoon. Maniwala tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Okay? At ina-assure ng Diyos, anuman ang ating ma-experience na mga problema sa mundong ito, tayo Kanyang ililigtas. At ang maganda roon, hindi tayo itatapon sa impyerno. Okay? Ang ating destiny ay langit. The moment magtiwala tayo kay Jesus at tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Okay? Simple lang pong gawin po natin. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sabi natin, maiksing panalangin dito. Sabi natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Huminga ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nag-tune in sa oras na ito. At anuman ang kailang pangailangan, katagpuin niyo po, Diyos. Salamat po yung mga may sakit. Pagalingin niyo po, Lord, ang mga nangailang pinansyal. Mag-miracle ka sa kailang mga financial needs, Lord. Maraming pong salamat yung mga naguguluhan. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Maraming salamat po, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.